Sa pareho na petsa, Abril 12, noong 1633, ay sinimula na usigi ng simbahang Katoliko yung dakilang physicist at astronomer na si Galileo Galilei. Dahil isinulat niya ang isang katotohanan na ang mundo ang umiikot sa araw at ito'y sumasalungat sa pagtuturo ng simbahang Katoliko sa opisyal nilang dokumento na yung araw ang umiikot sa daigdig. Kaya dahil dito, pinagbawal ng simbahang Katoliko yung kanyang mga sulat at gayon din, siya ay hinatulan at nabilanggo. Bagamat alam natin na binawi ng simbahang Katoliko yung kanilang mga sinabi laban kay Galileo Galilei makalipas ang 300 mga taon, subalit hindi nito mababago yung napakahirap na kalagayan ng dakilang physicist at astronomer na ito na siya ay hinatulan at siya ay nabilanggo. Sa malungkot na pangyayari sa buhay ni Galileo Galilei, isa sa mga naging kaagapay niya sa kanyang house arrest ay ang kanyang anak na si Maria Celeste, isang madre. Palagi siyang nagpapadala ng mga sulat para palakasin yung loob ng kanyang ama. Gumagawa siya ng mga gamot mula sa mga herbal na damo upang siya ay gumaling kapag mayroong sakit. At isa din sa kanyang ginawa yung pagpulido sa wikang Italiano sa mga sulat ng kanyang ama. Kaya bagaman hindi opisyal, makikita natin na mayroong abilidad scientifically itong si Maria Celeste. Makikita natin sa talambuhay na ito sa napakalapit na kaugnayan ng pamilya bilang magkadugo ay hindi maiiwasan yung pagkakapareho because of their relation. Sa masigit na kaugnayan ng Diyos, sa Kristiyano na tayo ay tinubos, sa magitan ng Panginoong Hesukristo, ang mga katotohanan tungkol sa Diyos ay mayroong katotohanan na matatagpuan sa atin. At isa dito yung matuwid na pamumuhay sapagkat yung termino na gagamitin ni Juan para sa may buhay na walang hanggan ay pinakita niya na mayroong kaugnayan sa Diyos na tinatawag na matuwid. Tingnan natin ito sa ating mga talata sa unang Juan, Kabanata 2, talata 20, at titingnan natin yung hanggang Kabanata 3, talata 10. Unang Juan, Kabanata 2, talata 20 hanggang Kabanata 3 hanggang talata 10. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sinong may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi nakakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang Diablo. Dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya, at hindi siya maaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos,
at ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Matapos yung ating tinalakay sa termino na ginamit ni Apostol Juan sa mga may buhay na walang hanggan, at iyon yung mga pahayag na lumalakad sa liwanag, at nakita natin dapat subukin yung buhay ng mga mananampalataya para magkaroon ng katiyakan sa kalagayan na iyon. Ngayon ay gagamit ng panibagong termino si Apostol Juan para sa mga may buhay na walang hanggan. At iyon yung termino na matatagpuan natin sa chapter 2 verse 29 at gayon din sa ating binasa sa chapter 3 verse 9. At ito yung ipinanganak ng Diyos. So ito yung isa pang katawagan na ginamit ni Apostol Juan para sa mga may buhay na walang hanggan dito sa kanyang sulat. Napakahalaga ng termino na ito. We can distinct from those who are walking in light na kanyang isinulat at tinalakay natin noong nakaraang linggo. Sapagkat itong pagkabuhay na muli, ito ang tanging paraan para maging kabilang sa kaharian ng Diyos. Yan yung sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 3. Unless na ipanganak muli ang isang tao, hindi magiging kabilang ang sinuman sa kaharian ng Diyos. At napakalinaw ng buhay na walang hanggan para sa termino na ito. Sapagkat salungat sa kalagayan ng tao na meron tayong hangganan, meron tayong mga limitasyon, ang Diyos ay walang hangganan. Kaya't ang mga may kaugnayan sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya't ito yung termino na ginamit ni Apostol Juan, sapagkat napakalinaw ng eternal life mula sa mga pahayag na ito. Pero kung paanong mayroong pagsubok para sa mga lumalakad sa liwanag, dapat din natin subukin yung ating mga sarili kung talagang tinataglay natin yung katotohanan na ito. At isa sa mga malinaw na pagsubok for us to have an assurance that we are born of God ay ang parehong pagsubok na napakinggan natin noong nakaraang linggo. Pamumuhay ng matuwid. Binanggit ni Apostol Juan sa ating talata, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Kaya't mahalagang subukin natin yung ating mga sarili sa matuwid na pamumuhay upang talagang magkaroon tayo ng katiyakan na tayo'y mga ipinanganak na muli ng Diyos. Mayroong ganitong pamumuhay ang mga ipinanganak na muli dahil sa may kaugnayan sila sa Diyos na hindi lamang walang hanggan, kundi napakinggan natin mula sa ating talata na matuwid. Kung ang Diyos natin ay matuwid, tayong mga anak niya ay namumuhay sa katwiran. Bumalik tayo muli sa ating talata na nagsasabi, nalalaman ninyong siya ay matuwid. At ano ang hamon ni Apostol Juan? Tayo ay mamuhay sa katwiran. Kaya dapat ito yung marka ng ating buhay. Hindi dapat tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi dapat tayo namumuhay sa pagsuway sa salita ng Diyos. Sapagkat ang ating buhay ay dapat mailarawan sa katwiran. Napakahalaga ng ganitong katangian ng buhay sapagkat inihihiwalay nito ang mga tunay na sumampalataya mula sa mga makasalanan na laban sa Diyos. Merong mga anak ng diablo na sinabi ni Apostol Juan sa chapter 3 verse 8. At sila ay makikilala sa kanilang pamumuhay sa kasalanan at sinasalungat ng gayong masamang uri ng buhay. Yung karakter ng buhay ng isang tunay na sumampalataya na ang larawan nito ay matuwid na uri ng pamumuhay. Gayon yung ating pamumuhay bilang mga mananampalataya sa kasalukuyan. Mayroon tayong ginagawa na matuwid sapagkat ito ay bunga ng kaugnayan natin sa Diyos na matuwid. Kaya kung ipinanganak na muli tayo ng Diyos, taglay natin yung buhay na walang hanggan, marka natin yung matuwid na pamumuhay sa kasalukuyan. Kaya ang aking mensahe, ang mga may buhay na walang hanggan ay matuwid ang pamumuhay bilang mga anak ng Diyos na matuwid. Minsan pa, ang mga may buhay na walang hanggan ay matuwid ang pamumuhay
bilang mga anak ng Diyos na matuwid. Ito yung binibigyan ng atensyon ni Apostol Juan dito sa section na ating tinitingnan at gusto kong maunawaan natin iyon mula sa mahalagang utos na kanyang ibinigay dito sa ating talata. Pansinin ninyo yung kanyang sinabi na utos sa chapter 3 verse 1. Masdan ninyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito'y utos para pagtuunan natin ng pansin yung napakadakilang biyaya ng Diyos sa atin, na kung ito'y ating nalalaman, apektado nito yung uri ng ating pamumuhay. Napakadakila ng biyaya sa atin ng Diyos na mula sa pagiging anak ng Diablo. Tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Hindi ito magagawa ng ating sariling pagsisikap, ipinagkaloob ito sa atin mula lamang sa biyaya ng Diyos. Napakadakila ng ginawa niya sa atin. At ito'y hindi lamang makakaapekto sa uri ng ating iniisip. Ito'y dapat makaapekto sa ating pag-ibig sa Diyos, na masasaksihan sa uri ng ating pamumuhay na dapat nating gawin bilang mananampalataya. Masdan ninyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Subalit isa pa na mahalagang utos na sinabi ni Juan na nagbibigay ng matinding pansin sa uri ng ating pamumuhay, may bagay tayo na huwag gawin. Binanggit niya sa chapter 3 verse 7, huwag kayong padaya. Sapagkat dapat tayong maingatan bilang mga ipinanganak na muli sa isang maling uri ng pamumuhay na namamayani dito sa sanlibutan. Laganap yung paglaban sa Diyos, laganap yung tukso ng kasalanan. At hindi dapat tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan. Meron tayong uri ng buhay na laban dito sa magitan ng matuwid na uri ng pamumuhay. Likas na mayroong kaisahan ang kalagayan ng tao sa kanyang mga ginagawa. Kaya yung mga sinasabi natin tungkol sa Diyos ay dapat nasasaksihan sa uri ng ating pamumuhay. Dapat tayong mamuhay ng matuwid bilang nasa kalagayan ng may kaugnayan sa Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tutugon ba tayo ng paglaban sa Kanya sa kasulukuyan? At hindi lamang ito, dapat maging matuwid yung ating pamumuhay sapagkat naririto yung mga katotohanan na sinasabi ni Apostol Juan na mayroon tayong motibasyon para gawing prioridad ang matuwid na pamumuhay sa kasalukuyan. At ito yung nais kong bigyan ng atensyon sa pangangaral ko ngayong umaga. Ang unang motibasyon na makikita natin dito, mayroong kasalukuyan na motibasyon. So, yun yung gusto kong tingnan natin from this future blessedness na sinabi ni Apostol Juan dito sa ating talata. Yung kaluwalhatian na darating, dapat ginagamit natin na pangkasalukuyang motibasyon para sa prioridad ng tamang uri ng pamumuhay. Binanggit niya sa talata 2 na mayroong panghinaharap na kaluwalhatian na dapat na magkaroon ng katiyakan sa mga ipinanganak na muli ng Diyos. At ibinigay niya yung paglalarawan na sa pagdating ni Jesucristo, tayo ay magiging katulad niya sa kanyang kabanalan at katwiran bilang mga iniligtas. So mayroong ganong pangyayari sa darating na hinaharap. At ang mga may katiyakan daw para dito ay yung sinabi ni Apostol Juan na mga nag-aangkin sa buhay na walang hanggan na nasasaksihan sa kanilang matuwid na pamumuhay. Yun yung binanggit niya sa verse 3, naglilinis ng kanyang sarili. Sila yung mga sumampalataya na may katiyakan sa napakadakilang hinaharap na ito na gagawin sa atin ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang mga kabilang sa niluwalhating sangkatauhan sa hinaharap ay nakikilala sa matuwid na pamumuhay sa kasalukuyan. Iyan ay malinaw sa salita ng Diyos, katulad ng ating tinitingnan sa ating talata, yung kaligtasan na hindi magmumula sa anumang gawa natin. Subalit kung naranasan natin yung kaligtasan, apektado nito yung ating mga gawa.
Mamumuhay tayo sa uri ng buhay na laban sa kasalanan. Tayo ay kakikitaan ng mga mabubuting gawa sapagkat naranasan natin yung kaligtasan. Kaya ingatan natin yung confusion na sometimes napapakinggan natin sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos na pinagsasalungat. Yung dalawang bagay na ito, maging malinaw sa atin. Yung confidence natin kay Kristo, katulad ng napakinggan natin sa pangangaral noong nakaraang linggo. Pero kaakibat nito may resulta ngayon, ang kaligtasan. Hindi ito bunga ng sarili nating pag-iisip o ng sarili nating pagsisikap, nakatindig ito sa katotohanan, naranasan natin yung biyaya ng kaligtasan. Bagaman makasalanan ang iniligtas ng Diyos sa kanyang biyaya, pansinin ninyo yung napakadakilang gawain na ito ng Diyos. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga iniligtas sa kasalanan, kundi may darating na kaganapan ng kaligtasan na doon wala ng presensya ang kasalanan. Subalit sa kasalukuyan, meron tayong biyaya laban sa nanatiling kapangyarihan ng kasalanan. Gayon yung napakadakilang gawain ng kaligtasan. Kaya hindi maaring sabihin ng sino man, nataglay niya yung buhay na walang hanggan at patungo siya sa piling ng Diyos. At hindi niya mahal ang Diyos na ito. At hindi niya mahal yung pagsunod sa Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. Bagamat mayroon pa tayong nananatiling kasalanan bilang mga Kristiyano, subalit mayroon tayong biyaya para sa matuwid na pamumuhay. At itong matuwid na pamumuhay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na talagang kabilang tayo sa mga ipinanganak na muli. Itinatanggi natin yung perfectionism sa buhay Kristiyano. Nagbanggit ako ng katotohanan na ito sa aking nakaraang pangaral. Ang ating perfection ay hindi sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Ayun yung sinasabi ng ating talata, magiging ganap daw tayo kapag nakita natin si Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik bilang mga mananampalataya. Pero wag nating isantabi yung katotohanan ng perpeksyon sa ating pagsunod, sapagkat mahalaga itong motibasyon sa ating mga ginagawa para sa Diyos. Karapat dapat ang Diyos sa pinakamataas nating pagsunod, pinakamataas nating paglilingkod. Kaya bagamat yung perfection ay hindi attainable in this life, iyon yung maging pamantayan natin sa mga ginagawa natin para sa Diyos na napakadakila. At napakadakila ng pag-ibig sa atin. Kaya maging motibasyon natin ang kaganapan ng katuwiran upang magsikap tayo ngayon, mga kapatid, sa pamumuhay ng matuwid sa kasalukuyan na lumalaban talaga ng tunay sa kasalanan at tunay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot na sa buhay pananampalataya, posible na maging ritual yung ating mga ginagawa. At hindi dapat tayo manatili sa gayong kalagayan dahil may biyaya ang Diyos sa atin bilang mga ipinanganak na muli. Ang pelikulang Lion King, meron na itong remake sa ating panahon at gayon din dinagdagan yung kwento nito. At merong isang eksena sa magandang pelikula na ito, yung batang leon na si Simba, kapag naaalala niya o pinapaalala sa kanya yung kanyang magiging hinaharap na siya yung hari ng kagubatan, lumalakas yung kanyang loob laban sa mga panghihina at kalungkutan. May gayong epekto yung hinaharap sa kasalukuyan na hindi lamang kathang isip dapat sa atin, totoo dapat sa ating buhay. Sapagkat yung dakilang kaluwalhatian, yung tagumpay na tayo ay magiging ganap na matuwid, nagdudulot ito sa atin na talagang magsikap sa pamumuhay sa katuwiran sa kasalukuyan. Huwag natin itong kaligtaan. Kaya mamuhay ka bilang ipinanganak na muli sa magitan ng motibasyon ng kaluwalhatian sa matuwid na pamumuhay. Iyan ang iyong gawin.
mayroong darating na kaluwalhatian para hindi ka panghinaan sa buhay kabanalan, sa buhay ng pagiging matuwid. Mayroong darating na kaluwalhatian upang hindi ka mawalan ng loob sa paglaban sa kasalanan. Tagumpay na iyon, kapatid, sa hinaharap. Sigurado iyon. Nawa magkaroon ng epekto sa atin sa kasalukuyan na pinagsisikapan ng tamang uri ng pamumuhay. Mayroon tayong darating na kaluwalhatian upang magpatuloy ka sa prioridad ng kabanalan, prioridad ng pamumuhay sa katwiran. Huwag nating isawalang bahala ang napakadakilang biyaya na ito ng Diyos. At yun yung ginagawa kapag meron kang kasalanan na hindi mo pinagsisisihan. Yun yung ginagawa kapag mayroon kang dapat sundin sa salita ng Diyos, sinasantabi mo. Ano man ang iyong sinasabing pag-ibig sa Diyos, ano man ang sinasabi mo na pag-ibig sa gawain ng Diyos, sa pagtatago ng kasalanan, pananatili sa pagsuway sa salita ng Diyos, binabaliwala mo yung napakadakilang biyaya sa atin ng Diyos. Huwag tayong manatili sa maling uri ng buhay. Mula sa tiyak na kaluwalhatian, na pagpapala sa atin ng Diyos. Mayroon ka bang dapat panghinayangan sa iyong pagsunod sa Diyos? Dapat mo ba talagang ikalungkot ang mga pagtitiis mo sa kasalukuyan? Kung nasa ating mga isipan yung napakadakilang kaluwalhatian na naroon makakasama natin ang Panginoong Hesukristo ng mukhaan. Nakakapanghinayang bang pagsunod sa Kanya in this life? Mga kapatid, sa buhay natin, yung katotohanan na tayo ay mga ipinanganak na muli ng Diyos at gawin nating motibasyon ang ating panghinaharap na kaluwalhatian dahil kung naiintindihan natin yung dakilang pagpapala na ito sa atin ng Diyos, mananatili tayo sa conviction, tayo ang nasa pribilehiyo na sumunod. Tayo ang nasa pribilehiyo na maglingkod kahit ibigay pa natin yung lahat sa atin at kahit magsakripisyo pa tayo. Gawin natin ito sa malinaw na kalooban ng Diyos para sa matuwid na pamumuhay. Dahil mayroon tayong dakilang motibasyon, there is that glory na tiyak sa bawat isa na tunay na ipinanganak na muli. Alam niyo po sa kasaysayan ng Church Father na si Augustine, sa kabila na sa kanyang panahon ay maraming mga maling pagtuturo at oposisyon sa doktrina ng biyaya, mayroong ganitong tagapaglingkod na nanindigan sa kasaysayan sa doktrina ng biyaya. At isa sa laman ng kanyang pagtuturo ay ang pagbibigay ng kaugnayan sa panghinaharap nating kalubusan ng kaligtasan sa kasalukuyang pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Isa sa aking nakita yung sinabi ni Augustine, "None can become fit for the future life who hath not practiced himself for it now." Bakit mo sasambahin ang Diyos sa walang hanggan kung hindi ka sumasamba dito? Bakit ka makakasama ng Diyos sa walang hanggan? Kung hiwalay ka sa Kanyang presensya, sa araw ng pagsamba sa nagkakatipong iglesia. May biyaya ng kaligtasan na apektado ang bunga sa kasalukuyan katulad ng matuwid na pamumuhay. Totoo ito sa mga ipinanganak na muli. Gawin mo itong motibasyon, kapatid. Kalawang bagay na mahalaga dito sa ating talata, mayroon daw pagkatalo ang diablo. Kaya yung mga ipinanganak na muli, namumuhay sila sa katwiran. Ipinakita ito ni Apostol Juan sa ating talata. Binanggit ng chapter 3 verse 8. Ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Kaya isa ito sa katotohanan bakit tiyak ang mga Kristiyano sa matuwid na uri ng pamumuhay. Muli,
Hindi ko ma-emphasize ito sa inyo ng paulit-ulit dahil ito'y sa biyaya ng Diyos. At mayroong ganitong napakadakilang bunga yung tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya pinaghiwalay ni Apostol Juan yung dalawang uri ng kategorya ng tao sa sanlibutan. Mga anak ng Diyos na namumuhay ng matuwid, mga anak ng Diablo na nananatili sa kasalanan. Kasi imposible sa isang tunay na ipinanganak na muli, na isa walang bahala ang matuwid na pamumuhay dahil yung cross ni Hesukristo ay winasak yung gawa ng Diablo. Ang realidad ng pagkatalo ni Satanas ay nagpapakilala na walang makakahadlang sa matuwid na pamumuhay ng mga Kristiyano. Bagamat mahalagang maunawaan natin yung pangunahing importance ng krus ni Hesukristo. At iyan ay walang iba kundi para sa kaligtasan. Yun yung pangunahin na katotohanan para sa krus ni Hesukristo. Kung meron kang ibang pag-asa sa iyong kaligtasan, hindi yan totoo. At kung inaakala mo walang babala ng parusang walang hanggan, walang karunungan dyan, kaibigan. Hindi ka man maniwala, hindi mo man tanggapin, totoo ang parusang walang hanggan. Subalit ang napakadakila sa babala na ito, may sagot na sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, si Hesukristo. Dahil siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Pangunahin iyan sa krus ni Hesukristo. Subalit sa napakadakilang gawa ng Diyos ng kaligtasan, nananatili na may epekto ang krus ni Hesukristo kahit sa buhay ng mga mananampalataya. Ganun kadakila ang krus ng Panginoong Hesukristo. Kaya maging babala sa atin yung mga pangangaral patungkol sa krus ni Hesukristo at iniuugnay lamang sa mga temporal na pagpapala. May mga gayong mensahe. Sinasabi nilang krus ni Hesukristo para maging mayaman, yung mahirap, gumaling, yung physical na sakit. At kahit sa Kristiyanong pamumuhay, ginagamit nila si Kristo at yung layunin ay magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng mga bahay. Lagi kong inuulit sa tuwing nangangaral ako ng Ebanghelyo, yung mga gayong pagpapala kayang ibigay ng Diyos kahit sa hindi mananampalataya. Ano yung pagpapala na natatangi lamang sa mga sumampalataya kay Kristo? Na wala ang mga hindi mananampalataya ng sanlibutan, buhay na walang hanggan, kaligtasan, sapagkat yun yung sentral na katotohanan ng krus ni Hesukristo. At may bunga ang kaligtasan mula sa krus ni Hesukristo kahit sa buhay pananampalataya. Alam natin ito sa mga mahalagang talata ng Biblia, katulad ng naririto sa unang sulat ni Juan, 1 John chapter 3 verse 16, may pag-ibig tayo sa ating mga kapatid bilang Kristiyano, sapagkat ito yung halimbawa sa atin ng krus ng Panginoong Hesukristo. Merong ganitong secondary significance ang krus. Subalit isa pa sa secondary significance ng krus ni Hesukristo ay yung katotohanan na ating tinitingnan na mahalagang maging malinaw sa iyo. Na yung krus ni Hesukristo, winasak niya yung gawa ng Diablo. Ito ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, katulad sa Hebreo, Kabanata 2, talata 14, hanggang sa sumusunod. Pansinin ninyo yung binanggit dito ng manunulat. Sa magitan ng kanyang kamatayan, kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, ang Diablo. Paano ito ginawa ni Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang krus? Yung kamatayan na bunga ng kasalanan dahil sa tukso ng Diablo, sinagot ni Hesukristo dahil siya na namatay ay muling nabuhay. Subalit hindi lamang laban sa Diablo kahit sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang mga gawa, ito'y nananatiling winasak ng Panginoong Hesukristo sa parehong krus ng Kalbaryo. Pansinin niyo yung talata sa Colosas 2, talata 15, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno, mga may kapangyarihan, kahit yung gawa ng Diablo.
ay hindi makapaghihiwalay sa mga mananampalataya sa kalagayan ng biyaya at hindi makakapigil sa atin para makamta ng lubusan na kaligtasan sapagkat winasak ni Hesukristo ang gawa ng diablo. Ayon sa anatomy ng ahas, ang kanyang ulo ay may kakayahan na mangagat kahit hiwalay na ito sa kanyang katawan. Ito ay dahil yung kaliskis ng ahas sensitibo sa init. Kaya kahit makalipas yung ilang oras, maaring gumalaw yung ulo ng ahas, maaring makakagat pa ito. Subalit kahit may gayong realidad, itong kakayahan ng ahas, hindi nawawala yung katotohanan, patay na ito. At gayon ko gustong ilarawan yung kalagayan ng diablo laban sa bayan ng Diyos. Bagamat makakapinsala, bagamat makapagbibigay ng tukso, pero hindi na siya magtatagumpay sa atin dahil siya ay kaaway na ginapi ng ating Panginoong Hesukristo. May ganitong biyaya sa atin ng Diyos bilang kabilang sa kaharian ni Hesukristo. Kaya mamuhay ka bilang ipinanganak na muli sa pamamagitan ng kumpiyansa laban sa tukso ng diablo. Huwag kang manatili sa deception na mula sa kaaway na pessimistic tayo sa ating holiness. Na tayo ay nananatili sa pamumuhay sa kasalanan. Dahil bilang mga ipinanganak na muli, totoo ang tagumpay natin laban sa diablo. Yung kalubusan ng paggagapi ng diablo ay sa hinaharap pa. Kaya nararanasan pa natin yung mga hadlang mula sa Kanya. May mga pagkakataon na tayo'y bumabagsak sa kasalanan dahil sa tukso na mula sa diablo. Alam natin ito dahil mismo ang Panginoong Hesukristo, naranasan ito doon sa ilang. Subalit huwag lamang maging maikli yung ating pagkaunawa sa krus ni Hesukristo, na para bagang halimbawa lamang sa atin yung kanyang encounter kay Satan sa wilderness, na gamitin din natin yung salita ng Diyos laban sa diablo. May gayong katotohanan. Subalit huwag natin kalimutan yung katotohanan na ating pinag-uusapan. Dahil ang Panginoong Hesukristo na nagtagumpay sa diablo dun sa ilang, ay nagbigay ng parehong katagumpayan sa mga kabilang sa kanyang kaharian. Hindi tayo dapat magpadaya sa oposisyon ng diablo dahil siya ay walang kapangyarihan para alisin tayo sa kaligtasan at hindi niya tayo mahadlangan upang magpatuloy hanggang wakas. Kaya mula sa realidad na yung matinding kaaway ay isang talunan sa buhay pananampalataya, huwag tayong mawala ng pag-asa sa kanyang mga masasamang balakin, sapagkat siya ay talunan na kaaway. Huwag kang magpadaya sa pag-iisip na mas makapangyarihan yung kasalanan o mayroong partikular na kasalanan na hindi ka magtatagumpay. May ganyang pandaraya yung kaaway para bumalik ka sa katotohanan, siya ay talunan na kalaban. Subalit, ang realidad din ng ating pinakamatinding kaaway ay talunan, ay dapat magdulot sa atin na hindi mawala ng pag-asa sa pakikibaka sa mga mas mababang kalaban sa pananampalataya. Kung ang ating pinakamatinding kalaban, si Satanas, ay isang talunan, yung mga natitira nating kalaban, mas mababa sa kanya. Mas higit yan na dapat na makita natin na may katagumpayan tayo. Kaya may mga opposition man at mga matitinding banta na pwedeng magbigay ng panganib even in our Christian life. Mahalagang maunawaan natin, mga mas mababang kalaban iyan kaysa kay Satanas. Na kung pinagtagumpay tayo ni Hesukristo laban sa diablo, may tiyak tayong katagumpayan. Anumang kasalanan at hadlang na ating nararanasan. Kaya kahit sa matitinding panahon
na humahamon sa ating buhay pananampalataya, at masasabi ko, kahit ngayon, mga kapatid, sapat ang biyaya sa atin ng Diyos para labanan ng kasalanan. Sapat ang biyaya sa atin ng Diyos upang matagpuan tayong mga matapat sa Kanyang salita. Dalhin mo ang katotohanan na ito sa personal na kasalanan na kung saan ikaw ay nakikibaka. Sa kahinaan na tila ikaw ay naaalipin. Dalhin mo ang katotohanan ng katagumpayan ni Hesukristo at ang pagkatalo ng dakilang kalaban na diablo na si Satanas upang talikuran ng anumang masasamang gawain at talagang ibigay ang ating maikling buhay dito sa sanlibutan para sa Kanya. Mamuhay at maglingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mamuhay at maglingkod para sa mga bagay na nanatili magpakailanman. Dalhin mo ang katotohanan na ating tinatalakay para sa ganyang layunin. Si Dietrich Bonhoeffer, isang Aleman na pastor, sa panahon ng pamumuno ng dakilang diktador na si Adolf Hitler, kilala siya sa paglaban sa pang-aabuso ng diktador na ito. At gayon din, kahit hinatulan ng bitay itong si Dietrich Bonhoeffer, ang kanyang testimonya ay katapatan sa Diyos. Nais kong basahin yung sinabi ng isang doktor na kasama sa pagbitay sa kanya. Sinabi ng doktor, "I was most deeply moved by the way this lovable man prayed, so devout and so certain that God heard his prayer. In the almost 50 years that I have worked as a doctor, I have hardly ever seen a man die so entirely submissive to the will of God." Testimonya ito ng isang unbeliever. At alam niyo po, ang isa sa malinaw na dahilan na maaari nating silipin kung bakit ganito yung katangian ng martir na ito at ay dahil sa katotohanan ng katagumpayan mismo ng Panginoong Hesukristo. Sa isa sa kanyang mga sulat na kung saan ipinangaral niya noong World War II, ay matatagpuan yung ganitong mga salita. "When dark hours and when the darkest hour comes over us, then we want to hear the voice of Jesus calling us. Victory is won. Death is swallowed up in victory. Take comfort, and may God grant that then we will able to say, I believe in the gospel, forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. It is in this faith that we want to live and die." Ayun yung sinabi ni Dietrich Bonhoeffer. Kaya huwag mong kalimutan yung tagumpay ni Kristo sa katotohanan ng kalaban na diablong si Satanas at ang kanyang mga gawa, dahil binibigyan sa atin ng katiyakan ang pamumuhay ng matuwid bilang mga ipinanganak na muli. Kaya mula sa hinaharap na kalagayan bilang matuwid, at gayon din sa realidad ng pagkatalo ng diablo na si Satanas, ang mga may buhay na walang hanggan ay nakikilala sa matuwid na pamumuhay. At sa aking pagwawakas, gusto kong mangusap sa ating mga bisita, ating mga bata na naririto ngayon, sapagkat yung uri ng ating buhay ngayon ay mayroong kinalaman sa ating magiging walang hanggan. Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, mayroong walang hanggan na kung saan tatanggapin natin ang hatol at parusa ng Diyos. Muli, walang karunungan sa pagtanggi sa babala na ito. Sapagkat kahit hindi ka maniwala, hindi mo mababago
ang katotohanan. Pero mahalagang tanggapin natin ito dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mabigyan ka ng babala laban sa parusa ng iyong kasalanan at nais kong huwag ka ring mahulog sa mga maling alternatibo na paraan ng tao para sa kanilang kaligtasan dahil mayroong mga humahawak sa kanilang relihiyon, mayroong mga humahawak sa kanilang mabubuting gawa. Ang napapakinggan natin para sa kaligtasan ngayon ay si Jesucristo. Tumugon ka sa pagsisisi ng iyong kasalanan, pananampalataya sa tanging tagapagligtas na si Jesus at sa biyaya ng Diyos. Ibilang kaniya sa mga iniligtas na ang marka sa kasalukuyan ay matuwid na pamumuhay dahil magiging ganap sila sa katwiran at sa kasalukuyan ang kanilang kaaway na si Diablong, si Satanas ay talunan. Sumampalataya ka, kaibigan. Tayo manalangin. Patuloy kaming sumasamba sa iyo, aming Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala ng matuwid na pamumuhay na malinaw na itinitindig sa amin na bunga ng buhay na walang hanggan sa mga tunay na sumampalataya. Kaya matapos sa mga katotohanan na aming tinalakay mula sa paglakad sa liwanag, kami, Panginoon, ay tunay nga nabigyan mo ng biyaya sa aming mga pinakinggan ngayon mula sa katotohanan ng kaligtasan na kami ay ipinanganak na muli dahil sa Espiritu. Mayroong mga motibasyon para sa matuwid na pamumuhay. Tulungan mo kami na maunawaan ang mga bagay na ito. May motibasyon mula sa panghinaharap na kaluwalhatian. May motibasyon mula sa pagkatalo ng kalaban namin na si Satanas upang talagang kami ay maging matapat at gawing prioridad ang matuwid na pamumuhay bilang mga iniligtas, because this is all for your glory. At sa napakadakilang biyaya mo sa amin, nararapat ka sa aming pinakamataas na pagsamba at pinakamataas naming pagsunod. Kaya sa iyong biyaya, gawin mo ito sa iyong mga anak at aming dalangin din, Panginoon, ang mga hiwalay sa Panginoong Hesukristo na talagang tulungan mo silang maunawaan ang babala laban sa kasalanan. Tulungan mo silang maunawaan na bigyan ng atensyon sa kanilang kalagayan, yung darating na walang hanggan. Dahil hiwalay kay Jesucristo, mayroong napakadakila at hindi matatapos na parusa ng kasalanan. At napakinggan nila sa Jesucristo ngayon, huwag mo silang hayaan na manatili sa katigasan ng kanilang puso. Tulungan mo silang maunawaan ang kagandahan ng tagapagligtas na si Jesucristo. At bigyan mo sila, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Gawin mo ang lahat ng mga bagay na ito upang ibaba ang bawat isa sa amin at itanghal lamang ang iyong dakila at banal na pangalan sapagkat kami dumadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.